Hindi na po nakapagpigil ito hong si Deputy Minority Leader Egay Irice dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at kanyang inupakan at kunestyon ito hong pamumuno ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At ayon po kay Irice ay lumilitaw na parang wala na pong direksyon ito hong pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. At kasabay po niyan ay ang pagbubunyag ni Congressman Irice na talagang takot na takot daw po yung mga dilawan sa isang Sara Duterte presidency. Yan po ang binabanggit ni Kong Egay sa isang press conference. Pero dito ho muna tayo. Kasi binabanggit ni Congressman Irice na inirespeto niya raw itong si Senator Lacson, pero bakit parang nawala po ang direksyon at hindi na malaman at parang lumilitaw. Merong pinoprotektahan na personalidad dito po sa pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Siguro kayo naman ay, di ba? Ako nagtataka rin sa mga nauna na mga binabanggit niya na keso ganito kung ano ang ituturo ng investigasyon o ng mga sinasabing ebidensya, yun ang tutubukin, yun ang tatahakin ng investigasyon. Pero ngayon po wala ho Kasi halimbawa dito po sa issue po ng flood control project na ito, yung skandalong ito, na kung saan ay ang dami ng mga pinagsasabi itong si Senator Lacson, di ho ba? Na mga nauna, nag-privilege speech pa ho yan At kanyang tinumbok yung, di ba, yung mga contractor nga ho na tinatawag. Ngayon, ni isa na contractor, wala pa ho nakukulong. Nauna pa yung dating senador, si Bong Revilla, tapos mukhang yung tatlo pa ho, di ba, na inirekomenda po ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan itong yung tatlong incumbent senator na pawang nasa minorya ho, itong Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. So sabi po ni Kong Egay Irice, parang nawala po sa direksyon kasi yung mga naunang binabanggit ni Senator Lacson, itong di ba, sinabi na nga ni Yusek Bernardo, nag-deliver ng 8 billion pesos. At ngayon lumitaw ho yung sinasabing palitan ng mga text messages sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin. At na kung saan ay dinidetalye kung paano kinuha at ginastos yung 8 billion pesos na sinasabing di umano'y kickback dito po sa flood control. So yun ho. At marami po yung mga personalidad ang naunang binabanggit, pero kapag yung issue na yan, mga kababayan, ay medyo lumalapit na raw po sa pintuan ng Malacanang, biglang natitigil. Alam niyo na kung bakit. Parang lilitaw ho. Siyempre na ganyan, parang may pinoprotektahan ito pong si Senator Ping Lacson. At walang iba, siyempre, ang magiging perception po niyan, di umano ay parang poprotektahan ng Pangulo. Di po ba? Ito, pakinggan ho natin mismo. Magkapaliwanag, ito po si Congressman Egay Irice at para po sa kaalaman ng ating mga viewers at listeners dito po sa ating channel. Ito po si Congressman Egay Irice ng Caloocan City at siya po ay Senior Deputy Minority Leader dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ho, si Congressman Irice. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na
humihinto, umiiwas na sa investigasyon. Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi may papaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Ang binete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Ang binete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yun natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, panayang banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara? Yan po ang pahayag ni Congressman Erice, di ba? Takang-taka ho siya, parang nawala po sa direksyon, no? Yung Senate Blue Ribbon Committee. At kasi ang binabanggit ho ni Senator Lacson ngayon, parang ayaw niya na roho imbestigahan itong yung palitan ng mga text messages sa pagitan ni PBBM at ni Yusek Adrian Bersamin. Yan po ay nabunyag ho, no? At 'di ba, sinabi ho ni Congressman Libiste, pinakita may CCTV na talaga nagpunta ho si Bersamin, no? Adrian Bersamin sa kanyang bahay, tapos gumawa ng affidavit. Kasi alam niyo ho, yung Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ay pwede hong mag-imbestiga. Ito, mga probe, yung ibig sabihin kahit na wala pong resolusyon, basta't naisipan po ng chairman na mag-imbestiga o ng buong komite na mag-imbestiga, wala pong pwede makapigil. Kaya nga ang sinasabi, isa po ito sa sa pinaka ma-impluwensya at makapangyarihan na komite dito po diyan po sa atin sa Senado. At pwede ho sila, ang linaw ho At talagang kung kaya lang, kung talagang ayaw daming dahilan At kung gusto, di ba, may maraming paraan. Pero ito, maliwanag ko, maraming pang maraan Kasi ang Senate Blue Ribbon Committee ay ang pangunahin na pwedeng imbestigahan, di ba, yung mga sinasabing di umano'y graft and corruption, di ba? At yung malfeasance, misfeasance at non-feasance. So lahat titignan ho yung mga anomalya. At siyempre pati yung mga maling paggamit ng pondo. Dito ho mga kababayan ay ang pinakasabi natin, pinaka-astig ho at talaga makapangyarihan ng komite. At nakalagay rin ho mga kababayan kahit na media reports ho. Pwede at basta't galing ho sa credible yung na tao, halimbawa basta credible yung impormasyon, kapanipaniwala, pwede pong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Kaya lang, sabi ho ni Senator Lacson raw po hearsay. Ito hong sinasabing palitan ng ng text messages sa pagitan ng Pangulong Marcos at itong si Yusek Adrian Bersamin. Pero kung kahit hearsay yan, pero galing po na yung credible information mo, kasi credible information galing po sa mga kongresista. Hindi ba sapat yun? At para palaliman, di ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee itong si dating Yusek Adrian Bersamin
O, di ba? Ang Pangulo, kung hindi niya maipatawag, tapos kumpirmahin, ito, may bilamagin si Congressman Libiste at sila Erice, Tino, etc. O, ito, kinukumpirma mo ba to? So, tanong lang naman kay Yusek Bersamin O, di ba? O, so, ayos na. Pero wala ho talagang mukhang ayaw ho. Kasi sabi nga ni Congressman Erice, ito, napakinggan nyo naman, parang, hindi man direkta, sinasabi parang wala pong direction at parang may pinoprotektahan. Ito pong si Senator Ping Lacson. At bukod ho dyan, mga kababayan, ay ito ho, inamin na ho mismo ni Congressman Erice. Kasi ito po si Erice ay kilalang malapit kay yumaong Pangulong Noy Aquino. At siyempre, ito po ay mula po sa liberal, Liberal Party at yung tinatawag na Dilawan. Ayon po kay Erice, ito ho ay talagang yung ilang miyembro ng civil society at yung mga kaalyado niyang Dilawan, talagang mukhang, sabi niya ho, takot na takot daw ho Kapag naupong presidente, ito pong si VP Sara. Kaya ang masaklap ho rito, mga kababayan, dahil sa takot daw ho ng kanyang mga kasamahan na Dilawan, sabi ko ni Congressman Erice, ay sukdulang isang tabi yung katotohanan dito po sa isyong ito. Ibig sabihin, kaya siguro naman naramdaman nyo ho, at hindi lang ako, lahat ho na tayo ay nakakaramdam na itong mga Dilawan, Pinklawan, ay nakikipaglaro at nakikipagmabutihan dito po sa Marcos Jr. Administration. At dahil dito, kasi importante ho rito, ano ba issue? Yung corruption. Napakatindi at ito po ay gumuhit sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration ay bumulwak itong napakalaking eskandalo. Hindi lang ito bill na umabot na ho ito ng trilyong piso. Ito ho nga korupsyon sa ating gobyerno at ayon ko ay Erice, dahil sa pangamba na posibleng maging presidente, ito pong si VP Sara, may mga sektor na handang isakripisyo. Ito ho, ang prinsipyo at pagiging patas sa pagtalakay ng mga issue, biruin nyo. Dahil sa takot mo lang, pati prinsipyo mo at kahit na kasinungalingan ay paninindigan. Grabe ho ito, mga kababayan. Talagang, eto, kahanga-hanga. Ito pong si Congressman Erice, sabi, makasama niya po sa civil society. Siya ho mismo umamin bakit ho takot na takot sila? Kung wala naman ho silang gagawing masama. Diba? Kasi itong si VP Sara, kung sakaling maupo naman na presidente, kasi ang ikinakatakot ho ng marami, lalo na yung mga may atraso po sa mga Duterte. Talagang ang sila sabi, maghihigante yan si VP Sara kapag yan ang naging Pangulo. Kaya para kay Erice, marami natatakot. Pero alam nyo ho, hindi po makatwiran na manaig po yung personal na interest. Dahil sa takot lang ho itong mga Dilawan at civil society. I'm sure, kasama ho dyan sina dating Senador Antonio Trillanes. Kaya sabi niya, aminado nga ito si Trillanes na hahantingin daw siya, isa siya sa una na hahantingin ni Sara Duterte kapag yan po ang naupo bilang Pangulo. Natural. Sa dami naman ng atraso ng ginawa mo na kahit na kung walang mga matibay na ebidensya kung ano nung ipinukul na mga aligasyon, di po ba? Kahit sino naman, talagang, kahit ako talagang hindi sa pagigandi, hanapan din kita ng butas at gagawin nating legal na maaresto ka, di ba? So, yun po, pero ang masaklap po rito, kayo humakobayan, di ba? Kung Dilawan ka o kung naman, dapat hindi mangibabaw yung pansariling interest, di po ba? Dapat interest ng bansa ang mangibabaw ho rito. Sabi nga ho ni Erice, dapat unahin ang katotohanan kaysa propaganda upang hindi malinlang ang publiko. Tama ho ito. Biro nyo mga kasama na ho ni Congressman Erice na Dilawan ang kanyang pinagsasabihan at pinapangaralan dito. At binigyan din po ng kongresista na mahalagang panatilihin ang integridad sa diskursong pampolitika, lalo na po sa gitna ng patuloy na tensyon at pagkakahati-hati ng opinyon ng mamamayan. So, yun po.
ang pinakamainam ho rito na talagang lahat po, no, manawagan mo tayo kasi ang alam ho natin sa mga dilawan, sila po ay matwid. Di po ba? At papayag ba sila na mangibabaw ang kasinungalingan? Kumpara sa katotohanan? Yun nga ho, sabi nga ni Congressman Irice, sana huwag mangibabaw yung pasariling interest at mga pampolitika. Okay ho, ano masasabi nyo ho mga kaubayan dito sa ating issue ng pinag-uusapan? Una, yan lantaran po, sinabi na ho ni Congressman Irice na ito hong si Senator Ping Lacson, yung kanyang investigasyon ng kanyang komite ay walang direksyon. Wala ho, parang may pinoprotektahan. At yung pangalawang issue natin, pag-amin ni Irice na takot na takot daw po yung mga dilawan kapag naupo bilang presidente si Sara Duterte at dahil dyan ay isinasakripisyo yung kanilang mga dati, di ba, never again, yung talagang matindi ho yung mga pambabatikos nila, di ba, sa mga Marcos na diktador, magnanakaw, lahat po yan, kinain ho nila. Parang yung sukan, kinain ako, mawalang galang na po sa mga kumakain. Na birin mo, sinabi na ho nila dati na ganyan, ganun kasama. Tapos ngayon, dahil sa posibleng si Sara Duterte ang maupo, nakipaglaro sila. Pero ako naman, alam niyo ho, kahit na wala ho tayong isang tabi na ho natin yung kulay. Kaya dilawan ka man, pink, pula, green, o kung anumang kulay, importante ho rito, mga kababayan, na dapat po manaig ang katotohanan. At ano ho ba rito? Sino ho ba talaga yung mga nandambong? Sino ba yung mga nangbulsa ng pera ng taong bayan dito po sa flood control project na ito? Kasi ang dami ho ng mga, mabigyan dapat ho ng hustisya. Yung ating mga kababayan na nilubog po sa baha. Marami po yung namatay, nasaktan, nasira yung kanilang mga ari-arian. Dapat yan po ang mabigyan po ng hustisya. Di po ba? Yung budget ho sa flood control, ang dami ho ng mga sinakripisyo ang dami ho pwede. Yung mga silid-aral lang ho yung classroom lang ho ng ng mga public school Ang ginawa, di ba, i-focus, i-divert to sa flood control yung mga bayad do sa proyekto, di ba, divert to, yung mga PNR, yung mga subway na yan, hindi tinapatan ng gobyerno, ng pondo, inilagay lahat sa program, tapos inilagay sa sa flood control project. Paano naman ho yan, mga kababayan? Di ba? So, nasaan ang hustisya? Dapat ho talagang manaig ho ang katotohanan, papanagutin yung mga tunay nagkasala. Senator Lacson, sana tablan ho kayo dito sa naging pahayag ni Congressman Ege Irice. Ito, dilawan ho ito At nasa minorya po, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mukhang ako, mahahanga na ako rito kay Congressman Irice. Talagang lumilito ho ngayon kung ano yung tama Yung po ang kanyang pinaninindigan. At buti naman ho, may mga sumibol ho na isang mambabatas, yung katulad po ni Irice na talagang buwibira. At sana po ay magbago po yung hangin. At imbestigahan yung mga dapat na imbestigahan. Alam nyo, kung iimbestigahan po ng Senate Blue Ribbon Committee, yung palitan ng text messages, doon malalaman natin kung totoo ba o hindi. Kung hindi totoo, di malilinis ang pangalan. Yung mga pagdududa mismo sa Pangulo, di po ba? Pero kung totoo, papanagutin, di po ba? Kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating